Nakita niyo ba ang video na ito? Ito yung dalawang sisters na nangaral at tinanong sila ng ating kapatid na Catholic kung ano nga ba ang nauna, ang simbahan ba or ang Biblia? Mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung kailan at paano nagsimula ang simbahan at kung kailan at paano nabuo ang Biblia. Kung napanood niyo ang video na ito, ang sagot nila ay Biblia di umano ang nauna. Pero ang totoong sagot, simbahan. Ipapakita ko sa inyo kung paano at bakit. Ang simbahan ay isang buhay na komunidad ng mga mananampalataya. Hindi ito building. Tinatawag din itong kongregasyon or iglesia. Tinatag ito mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Napakalinaw na sinabi mismo ng ating Panginoon na magtatayo siya ng kanyang iglesia at ibinigay niya kay Pedro ang susi sa kaharian ng langit. Ibig sabihin ng susi ay pamumuno o pamamahala niya sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng ating Panginoon kang Pedro, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ibig sabihin, binigyan niya si Pedro ng authority na magbawal at magpahintulot. At ito raw ay sasang-ayunan ng langit. Noong araw na sinabi yan ni Jesus, may Biblia na ba? Wala pa. Wala pang Biblia sa panahon na yan. Hindi pa nabuo ang Biblia. Ang Biblia kasi ay koleksyon ng mga aklat na isinulat sa loob ng mahabang panahon. Binubuo ito ng lumang tipan at bagong tipan. Sa panahon kasi ng mga apostoles ay wala pang New Testament, isusulat pa lang. Pero may iglesia o simbahan na. So, since nag-declare ang ating Panginoon na itatayo niya ang kanyang iglesia through St. Peter, kailan ang official o formal na simula ng simbahan? Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang puok na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabaha-bahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Dito na nagsimula ang simbahan sa araw ng Pentecostes. Mga 50 days matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, kung kailan bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad niya. Sa panahong ito, wala pang naisusulat na bahagi ng New Testament, pero sa araw na iyan ay meron ng simbahan nagsimula na. At alam nyo ba na ang iglesyang yan na itinatag ng ating Panginoon ay ang pillar and foundation of truth? 1 Timothy chapter 3 verse 15. In case I am delayed, so that you will know how each one must conduct himself in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. So malinaw na ang foundation of truth ay ang simbahan, ang iglesia ni Jesus. So sa panahon na ito, nang formal na sinimulan na ang simbahan, sino ang kanilang pinuno? Si Apostol Pedro. Base sa nabasa natin kanina na ibinigay ni Jesus sa kanya ang susi o otoridad. At masasabi natin na siya talagang pinuno sa araw na yan dahil mababasa mismo natin sa Gawa chapter 2. Ngunit si Pedro ay tumayo kasama ng 11. Nilakasan niya ang kanyang tinig at nagsalita siya sa kanila. Mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, alamin ninyo ito at makinig sa aking mga salita. Obviously, si Pedro ang nanguna at nagsalita sa araw ng Pentecostes. Pag may grupo o community, may leader talaga yan, may pinuno talaga. Hindi mag-work ang isang organization kapag walang pinuno. So, ibig sabihin, ang simbahan or iglesia ay formal na nagsimula sa araw ng Pentecost, year 33 AD, at pinamumunuan ito ni Apostol Pedro. Kaya nga siya ang first pope ng simbahan. Kaya malinaw na may simbahan na pero hindi pa nabuo ang Biblia. So, ang tanong ngayon, kailan naman nabuo ang Biblia? Kay Apostol Pedro tayo magsimulang mag-trace kung kailan at paano nga ba nabuo ang Biblia. Alam nyo ba na ang Biblia hindi nabuo ng iisang araw lang o sa ilalim ng iisang leader? No, dahil ang Biblia ay nabuo dahan-dahan at lumipas pa ang ilang mga siglo. Though ang Old Testament ay nasulat na sa panahon na ito, pero ang New Testament ay hindi pa dahil isusulat pa lang. Magsimula tayo sa unang pinuno ng iglesia na si St. Peter. Sa panahon niya, buo na ba ang Biblia? Hindi pa. At nang pumanaw siya at pinalitan siya ni Pope Linos, ang second Pope ng Catholic Church, nabuo na ba ang Biblia?
Hindi pa rin. At nang pumanaw si Pope Lenus, ang pumalit sa kanya ay si Pope Cletus, ang third Pope ng Iglesia. Sa panahon niya, hindi pa rin buo ang Biblia. Hanggang sa dumaan ang ika-4, 6, 7, hanggang 37 Pope. Yes, ang ika-37 Pope ng Catholic Church na si Pope Saint Damasus I. Noong 382 AD. Dito na nabuo ang kumpletong listahan ng inspired books, Old Testament at sa New Testament. At ang nag-declare ng mga inspired books na ito na tinatawag nating Word of God ay ang Council of Rome noong 382 AD under the papacy of Saint Damasus I. Kaya dito na nagsimulang mabuo ang Biblia. Ang original inspired books ng Old Testament ay merong 46 books at ang New Testament ay merong 27 books, a total of 73 books. From year 382 AD hanggang ngayon, 73 books ang ginagamit nating mga Catholic. Kaya nauna ang simbahan bago ang Biblia dahil ang Iglesia ay natatag noong 33 AD sa araw ng Pentecost at ang Biblia ay nabuo noong 382 AD. Pero alam nyo ba na sa panahon na yan, ang Biblia ay wala pang chapters and verses? Yes. Ang Old Testament ay ganyan pa ang itsura at was written in Hebrew. Ang New Testament naman ay ganito pa ang itsura, written in Greek. Hanggang si St. Jerome ay kinumpile niya ang Old Testament sa New Testament, binuo niya at translate niya into Latin. Ang ginawang Bible ni St. Jerome ay tinawag nilang Vulgate Bible Version. At ito ang official na ginagamit ng Catholic Church for many centuries. Pero sa panahon na yan, again, wala pang chapters and verses ang Biblia na ginagamit ng Catholic Church. So, kailan ito nagkaroon ng chapters and verses? Ang Biblia ay nagkaroon na ng chapters noong 12th century at inintroduce ito ni Stephen Langton, isang archbishop ng Catholic Church sa Canterbury sa United Kingdom. At nagkaroon naman ito ng mga verses noong 16th century na dahil kay Robert Estienne. Si Robert Estienne ay ang nagbigay ng idea na lagyan ng verses ang Bible. Siya ay isang negosyante sa Paris na nagmamay-ari ng isang printer firm noong 16th century. Kaya naman ang nag-canonize ng Word of God ay ang Catholic Church noong 382 AD. At saka kinumpile nito at translate into Latin ni St. Jerome. At saka noong 12th century, linagyan ng chapters ni Stephen Langton at noong 16th century ay nilagyan ng verses ni Robert Estienne. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please share and follow.